Ang patuloy na pagtaas ng blood sugar sa kabila ng mahigpit na dieta ay isang nakababahala at mapanlinlang na problema. Huwag hayaang ang maling impormasyon ay maging banta sa inyong kalusugan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Velasco at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang 5 na katagong pagkain na nagpapataas ng blood sugar. Sama-sama nating tuklasin ang malihim na salarin sa likod ng mataas na blood sugar. Marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga may diabetes, ang nagkukuwento sa akin na sa kabila ng kanilang mahigpit na pagdadieta at pag-iwas sa kanin, patuloy pa rin ang pagtaas ng kanilang blood sugar. Ang pinakakaraniwan at nakapipinsalang pagkakamali ay ang pagtatangka na alisin ang puting kanin sa pagkain, ngunit hindi namamalayan na pinapalitan ito ng iba pang mga pagkain. Inakala nila na ang ito ay dieta o ligtas na pagkain para sa mga may sakit. Ang resulta ng gawin na ito ay ang pankreas ay labis na napapagod at ang blood sugar sa dugo ay hindi bumababa, bagkus ay biglang tumataas. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, direkta itong magpapataas ng panganib na magkaroon ng napakapanganib na komplikasyon tulad ng pagpalya ng bato, malabong paningin, pagkabulak, o maging ang pagkaputol ng mabahagingan katawan dahil sa gangrena. Ngunit huwag masyadong maalala ang mga nanonood ng video na ito. Kung mapilitan kayong alisin ang 5 nakatagong pagkain na ito mula sa inyong pang-araw-araw na pagkain, automatikong bababa ang inyong blood sugar, unti-unting magiging matatag, at minsan ay hindi na kailangan pang uminom ng gamot. Upang alagaan ng tama ang ating kalusugan, kailangan muna nating maunawaan kung bakit biglang tumataas ang blood sugar sa mga pagkain ito. Noong nakaraang linggo, sinuri ko si Mang Tonyo, isang 62 taong gulang na pasyente na pamilyar na sa klinika. Pumasok siya, iniabot ang kanyang notebook ng blood sugar readings at malungkot na nagsabi, "Dr. Bayani, 2 linggo na akong hindi kumakain ng kanin at araw-araw ay sinusunod ko ang diet ng isang diabetic. Ang hirap kumain, pero bakit ang blood sugar ko pagising ay laging 12 millimol L?" Nang hilingin ko sa kanya na umupo at suriin ng detalyado ang kanyang menu sa bawat pagkain, natuklasan ko na ang tunay na salarin ay nasa mismong mga pagkain ginamit niya bilang kapalit ng kanin. Ang ito ay lubhang mapanganib na sugar bombs na nakatago bilang malusog na pagkain. Kung sa tingin ninyo ay kamuha ng inyong sitwasyon o ng inyong pamilya ang kwentong ito, maglaan ng 1 segundo upang mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video na ito sa iba pang mga diabetic. Dahil ang isang maliit na pagbabahagi mula sa inyo ay makakatulong sa isang matanda na mapanatili ang malinaw na paningin at malusog na mga paa. Maya-maya ay ililista ko ng napakadetalyado ang 5 pagkain ito upang maalis ninyo ang ito sa inyong refrigerator ngayon. Ang nakakagulat na katotohanan na napatunayan nga hamay ang ating katawan ay hindi nakakaiba sa pagitan ng asukal na mula sa isang matamis na candy o asukal na mula sa kamote. Kapag kumakain kayo ng mga pagkaing may mataas na glycemic index, mabilis itong matutunaw ng tiyan, mabilis itong masisira sa glucose at direktang mapupunta sa bloodstream. Tulad ng isang mabilis na baha, sa puntong ito, agad na tumugon ang katawan sa pamamagitan ng pagpilit sa pankreas na maglabas ng mas maraming insulin upang linisin ang labis na asukal. Ang prosesong ito ay nagpapataas ng antas ng insulin na nagiging sanhi ng biglaang pagbaba ng blood sugar na nagdudulot ng pagkapagod at panginginig at sabay na nagpapataas ang akumulasyon ng labis na taba sa katawan. Ngunit sa mga taong may type 2 diabetes, ang cell ay nasa estado ng insulin resistance. Ang sitwasyong ito ay parang isang kalawangin na kandado na matagal nang hindi nagagamit. Kahit na ipasok ang insulin key, hindi nito mabubuksan ang pinto para makapasok ang asukal sa mga sel upang makaliha ng enerhiya. Ang resulta ay ang lahat ng asukal ay naipon sa dugo na sumisira sa maliliit na daluyan ng dugo. Ang isang maliit ngunit napakahalagang tip dito ay kailangan ninyong matutunan kung paano tumpa na tukuyin kung aling mga pagkain ang nagpapalala sa kandado na ito. Ngunit pagkatapos kung ipaliwanag ito, tiyak na may magtatanong, kung gayon, ano ba talaga ang mga pagkain iyon na napakapanganib? Ang unang salarin na madalas lumalabas sa sala ay ang matuyong prutas tulad ng pinatuyong langka o pasas na madalas ninyong kinakain kapag nababagot.
Alam kong marami ang nakisip na ang prutas ay laging mabuti at ang pagpapatuyo nito ay nakpapanatili ng nga sustansya, ngunit ang totoo ay kabaliktaran. Kapag pinatuyo sa mataas na temperatura, sumisingaw ang natural na tubig na nagiging sanhi ng pagiging 3 hanggang 4 na beses na mas mataas ang konsentrasyon ng asukal sa loob kumpara sa sariwang prutas. Ang resulta ay ang isang maliit na kurot ng pasas, mga 30 gramo, na kinuha ninyo ay naglalaman ng dami ng asukal na katumbas ng pag-inom ng isang lata ng soft drink. Ang siksik na dami ng asukal na ito ay direktang sinisipsip sa dugo na nakpapataas ng blood sugar sa loob lamang ng 15 minuto. Ang ligtas na solusyon para sa inyo ay bumalik sa sariwang prutas na mas mababa sa tamis at mataas sa fiber tulad ng bayabas, suha o berdeng mansanas. Halimbawa, mari kayong kumain ng kalahating bayabas o 2 hiwa ng suha bilang merienda sa alas 9 umaga o alas 3 ng hapon upang maiwasan ang gutom. Ngunit tandaan, kumain lamang ng sapat. Ang madaling tandaan na panuntunan ay, ang bahagi ng prutas ay dapat lamang kasing laki ng inyong kamao. Manatili kayong nanonood, dahil ang ikatlong item na babanggitin ko mamaya, ay ang tunay na mamamatay tao na inaakala ng 90% nga diabetic na isang supplement. Ang pangalawang pagkain na kailangan nating talakayin ay ang miki, bihon, at puting pansit. Maraming mga kababayan ang, kapag nalaman na may sakit sila, ay agad na nag-isip na iwasan ang puting kanin at lumipat sa miki para sa malamig na tiyan at mas mababang blood sugar. Ngunit gusto kong ipahayag na ito ay isang nakamamatay na kapalit at maling pahahambing. Sa katunayan, sinukat ng agam ang glycemic index ng miki na 95 na mas mataas kaysa sa isang normal na mangkok ng puting kanin na nasa 73 lamang. Nakilala ko ang isang pasyente na nagpakulo ng miki na may giniling na baboy bilang kapalit ng hapunan. Ang resulta ay kinabukasan, ang kanyang blood sugar ay umaya sa 15 mmol. Ang ligtas na tip para sa inyo ay kung nagkekrave kayo ng mga pagkaing may sabaw. Huwag magatubiling palitan ang ordinaryong puting bihon o miki ng brown rice noodles, buckwheat noodles, o whole grain oats. Gayunpaman, kailangan ko ring magbigay ng isang talahanayan ng eksepsyon. May 3 grupo nga tao na dapat ganap na iwasan ang puting bihon o miki. Ang mga ito ay ang mga nag-inject nag-insulin, ang mga may komplikasyon na sa bato, at ang mga may mataas na kolesterol. Bukod pa rito, mayroong isang red flag na kailangan ninyong agarang konsultahin sa doktor. Iyon ay kapag ang inyong blood sugar reading tuwing umaga ay patuloy na lumampas sa 10 mmol. Maraming maririnig dito ang magbubuntong hininga at magtatanong, Doktor, kung hindi ako makakain ng pamilyar na bihon o miki, mayroon bang mas malambot at mas madaling kainin na opsyon? Huwag mag-alala, ang susunod na opsyon ay ang sagot. Ang ikatlong pakay na marami sa mga pasyente ang maling akala na isang supplement ay ang fruit juice. Ito ay isang napakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa halos lahat ng aking mga pasyente. Maraming mga kababayan ang nakukuwento sa akin na araw-araw silang masikap na nakpapigang prutas para uminom upang makakuhang karagdagang bitamina para sa isang malusok na katawan. At maingat pa, ngang nakpapiga ng purong orange o apple juice nang walang idinada na asukal. Ngunit ang resulta sa likod ng tila napakagandang gawin na ito ay lubhang nakakapinsala. Kapag inilagay ninyo ang sariwang prutas sa juice at ay tinapon ang pulp, hindi sinasadya na itinapon din ninyo ang lahat ng mahalagang fiber. Ang fiber ay isang mahusay na panangga na tumutulong na pabagalin ang proseso ng pagsipsip ng asukal sa dugo. Ang isang masarap at malinaw na baso ng juice ay sa katunayan ay tubig at purong fructose lamang. Ang pinakatama at pinakamahusay na paraan para sa mga pasyente ng type 2 diabetes o sa mga may mataas na kolesterol ay ang ngumuya ng buong prutas upang lubos na magamit ng katawan ang natural na fiber. Nais kong magbigay ng isang maliit ngunit napakaseryosong babala sa inyo. Huwag na huwag gagamitin ang slow juicer o fast juicer upang kumuhang juice araw-araw. Dahil sa ganong paraan, kailangan ngang ating atay na magtrabaho ng husto upang pasanin ang lahat ng napakalaking dami ng asukal na sabay-sabay na pumapasok na sa kalaunan ay magdudulot ng napakapanganib na fatty liver. Ito ay upang ipakita sa inyo na minsan, ang masustansya ay maaring maging lason, ngunit hindi sapat ang pag-iingat lamang sa pagkain ng kaunting prutas.
Ang susunod na gawi sa pagkain ng gulay at ugat ay ang talagang dapat talakayin. Ipapangako ko na ipapaliwanag ko ng mas detalyado mamaya. Ngayon, lumipat tayo sa ika-4 na pagkain na siyang mga starchy root crops. Tiyak na maraming magtatanong, Dr. Bayani, patatas, kamoteng kahoy, o beets, malinaw naman na purong gulay na natural na lumaki mula sa lupa, ligtas naman, bakit ito nagpapataas ng blood sugar? Ipaliwanag ko ito sa inyo sa siyentipikong batayan upang lubos ninyong maunawaan ang isyong ito. Sa katunayan, ang mga ugat na ito ay naglalaman ng napakaraming nakatagong starch sa loob. Ipinakita ng isang kagalang-galang na pag-aaral mula sa Institute of Nutrition ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang isang inihaw o pinakuluang patatas ay may epekto na nagpapataas ng blood sugar na katumbas ng pag-inom ng isang lata ng carbonated soft drink. Sa makatuwid, ang praktikal na mungkahi para sa inyong hapagkainan ay kung mayroong nga pagkaing ugat tulad ng patatas sa sabaw, gabi na may nilagang buto o kalabasa na iginisa, kailangan ninyong aktibong bawasan ang dami ng puting kanin sa katumbas na halaga. Hindi tayo maaaring kumain ng isang buong mangkok ng kanin at pagkatapos ay kumuha pa ng ilang piraso ng patatas at umasa na magiging matatak ang blood sugar. Mayroon ba sa inyo na nanonood ng video na ito ang sumubo na kumain ng patatas bilang kapalit ng puting kanin upang mapababa ang blood sugar ngunit nakita pa ring mataas ang blood sugar reading? Kung mayroon man sa inyo ang nakaranas ng nakakatawang sitwasyong ito, mag-iwan ng numero 1 at isulat ang inyong masalobin sa seksyon ng komento upang malaman ko. Ang ika-5 pagkain na nais kong ipalala sa inyo ngayon ay ang mapakain na may label na sugar-free o diet. Marami ang nag-iisip na ito ang sagot kapag nakakraveng matamis. Ngunit ang nakakagulat na katotohanan ay ang mga diet cookies, sugar-free candies, o diet soft drinks ay nagtatagungang panganib na makasira sa mikroflora ng bituka at lalong magpalalang ang insulin resistance. Pinatunayang ang agham ang isang mapanganib na mekanismo ng panlilinlang. Ang artificial sweetener sa mga pagkain ito ay may kakayahang lokohin ang ating utak. Kapag natikman ng dila ang pekeng tamis, agad na nagpapadala ng signal ang utak sa pankreas na magmadaling maglabas ng insulin upang maghanda sa paglilinis ng asukal. Ngunit nakatuwang, wala namang totoong asukal na pumapasok sa katawan. Ang pankreas ay napipilitang matrabaho ng walang laman ng pauli-ulit, nasa kalaunan ay magpapahina at magpapagulo sa pagana nito. Kaya mula ngayon, kapag nakpupunta sa supermarket, ugaliin ninyong baliktarin ang likod ng packaging upang basahin ng maigi ang listahan ng sangkap. Kung makikita ninyo ang mga kemikal na pangalan tulad ng aspartame, sucralose o saccharin, mangyaring ibalik ang produkto sa istante. Nang sinuri ko ang libu-libong pasyente, naunawaan ko ang pakiramdam ng pananabik sa matamis na pinipigilan na napakabigat at hindi komportable. Ngunit ang partikular na kahihinatnan kung labis na gagamitin ang artificial sweeteners ay makakasira ito sa metabolismo ng taba sa dugo at magdudulot ng kasamang mataas na presyon ng dugo. Nais ko lang sabihin ang isang bagay, manatiling tapat sa likas na tamis ng natural na pagkain, huwag muna kayong umalis sa video. Alam na natin kung paano iwasan ang mga pagkain, ngunit ang paraan ng pagkain, ang pagkakasunod-sunod ng pakuhang pagkain, ang siyang tunay na gintong susi. Noong nakaraang taon, tinanggap ng aming klinika si Aling Nena, isang pasyente na laging pabago-bago ang blood sugar. Sa aming pag-usap, nakita ko na si Aling Nena ay mahigpit na nagdadieta. Ngunit mayroon siyang nakasanayang gawi sa pagkain sa buong buhay niya na kapag nakaupo na sa hapagkainan, agad niyang kukunin ang mangkok ng kanin at kakain ng ilang subong ang puting kanin para sa tibay ng loob. Pagkatapos nito, saka lang siya kukuhang gulay at karne. Umabot sa punto na munti ng himatayin si Aling Nena sa gitna ng bahay dahil sa biglang pagbaba ng blood sugar. Ang pangunahing dahilan ay dahil na-iniksyon siya gamot sa diabetes ngunit mali ang kanyang paraan ng pagkain na nagdulot ng napakabilis na pagbabago sa blood sugar. Noon, itinuro ko sa kanya ang isang napakadetalyadong solusyon na napakadaling gawin. Iyon ay ang baguhin ang pagkakasunod-sunod ang pagnguya at paglunok ayon sa panuntunan ang gulay, protina, carbohydrates. Ibig sabihin, kapag nagsimula na ang pagkain, huwag munang hawakan ang kanin,
kundi kumuha mo ng isang maliit na mangkok ng sabaw o kumuha ng isang plato ng nilagang gulay upang makalat ang isang layang ng fiber sa ilalim ng tiyan. Matapos kumain ng gulay hanggang sa mabusok, saka pa lang kayo kakain ng mga pagkain karne, isda at tokwa. At sa huling hakbang, saka lang kayo kakain ng kalahating mangkok ng puting kanin, napakagaling. Sa mali na pagbabago lamang na ito, ang resulta ay ang blood sugar level ni aling na pagkatapos kumain ay bumaba ng kalahati at naging napakatatag at mayos. Malamang na napanilayan na ninyo kung mayroon ba kayong sarili o ang inyong malolot-lola sa bahay na may parehong gawi sa pagkain ng kanin. Ngayon, sabay-sabay nating baguhin ang pagkakasunod-sunod ng pagkain ng banayat ngunit epektibo. Tandaan na manatili kayo hanggang sa huling bahaging video upang hindi makaligtaan ang napakahalagang mga prinsipyo tungkol sa oras ng pagkain na tutulong upang mailigtas ang pagod na pankreas. Susunod, pag-usapan natin ang isang salik na hindi gaanong mahalaga kaysa sa pagpili ng tamang pagkain, iyon ay ang oras ng pagkain. Sa kasalukuyan, mahigit 60% ng mga pasyente ng diabetes ay mayroong napakapanganib na gawi na kumain ng hapunan ng napakagabi, karaniwan ay pagkatapos ng alas 8 ng gabi. Alam kong ang pangunahing dahilan ay ang pangkalahatang iskedyulong pamilya dahil hinihintay ang mga anak na umuwi mula sa trabaho o minsan ay abala lang sa panonood ng paboritong programa sa TV. Ngunit alam ninyo ba, ang pagkain ng hapunan ng huli ay nangangahulugan na ang ating pancreas ay walang kahit isang minutong tunay na pahinga. Sa halip na mapahinga ang mga organo sa gabi, ang tiyan ay kailangan pang magtrabaho ng husto upang matunaw ang pagkain at ang atay ay patuloy na pinasisigla upang maglabas ng glukose sa dugo. Ang pinakamahusay at pinakamadaling solusyon na palagi kong ipinapayo sa aking mga pasyente ay ang sundin ang isang mahigpit na iskedyul ng pagkain. Dapat ninyong tandaan ang isang tumpak na iskedyul na tulad nito. Ang almusal ay sa alas 7 gram umaga, ang tanghalian ay sa alas 12 gram tanghali, at ang hapunan ay dapat na matapos bago ang alas 7 gabi. Anuman ang panahon, taglamig na maikli ang araw at mahaba ang gabi, o tag-araw na huli ang liwanag, subukan ninyong panatilihin ang gintong oras na ito. Ang mga benepisyo ay napakalaki. Makakaroon ng sapat na oras ang pancreas upang magpahinga pagkatapos ng isang mahirap na araw ng trabaho, at sigurado akong pagkatapos en maikling panahon en pagpapatupat, ang inyong blood sugar reading kinabukasan ay magiging napakatatak at maganda. Simulan ito ngayon. Maari kayong magtakda ng maliit na alarma sa telepono upang ipaalala sa inyong sarili na mahanda ng hapunan ng mas maaga. Sa pagkarinig niyan, tiyak na may magtatanong, kung ganon karaming pagkain ang kailangan kong iwasan at mahigpit ang oras, paano ako magiging maluso upang labanan ang sakit? Ang tanong na ito ay nakdadala sa atin sa isang napakapanganib na maling akala. Marami sa mga pasyente ang kapag pumunta sa konsultasyon ay masayang nakukuwento sa akin na, ngayon, sinusunod ko ang diet ng 5 pagkain na sinabi ng doktor, pakiramdam ko ay magaan ang aking katawan, bumaba ang blood sugar. Kaya sarili ko na lang ang nakpasya na itigil ang gamot sa diabetes sa bahay. Nais kong ipaliwanag ng napakalinaw upang maunawaan ninyo na ang tamang dieta ay ang pinakamatata na pundasyon upang bumuo ng isang malusog na katawan, ngunit hindi ito maaring palitan ang medikal na plano ng paggamot. Ang kaalaman na ibinabahagi ko ay ganap na hindi inilaan upang palitan ang anumang reseta o direktang tagubilin mula sa espesyalistang doktor na nakmamasid sa inyong sakit. Ang pinakaligtas at pinakakumpletong solusyon ay kailangan ninyong sabay na ipatupad ang dalawang pamamaraan. Patuloy tayong sumusunod sa pag-inom ng gamot o pag-inject ng insulin sa tamang dosis, at sabay na mahigpit na isama ito sa siyentipikong dieta na ipinaliwanag ko sa itaas. Ang pinakamahusay na benepisyo en pagtitiyaga na ito ay kapag inalagaan ng tama ang katawan, ang blood sugar ay unti-unting magiging maayos. Kapag oras na en follow-up, sa pagtingin sa magandang resulta ng pagsusuri, ang doktor mismo ang aktibong mag-i-adjust at automatikong magbabawas ang doses ng gamot na inyong iniinom. Ikinuwento ko ito upang maunawaan natin na ang paggamot sa diabetes ay hindi kailanman isang kuwento ng isang araw, ngunit nangangailangan ito ng pagtitiyaga, tibay,
at matibay na pananampalataya sa agam mula sa inyo. Alam kong dahil sa sakit na diabetes, napakaraming paghihirap na ang inyong pinagdaanan sa pang-araw-araw na pagkain. Nakikita ang iba na masarap kumain habang kayo ay kailangan pang mag-ingat at magtipid, minsan ay nakakalungkot at nakakapagod, hindi ba? Ngunit umaasa ako na agad ninyong itapon ang pesimistikong pananaw na ang pagkakaroon ng diabetes ay nangangahulugang mayroon kayong death sentence. Ang sakit ay talagang nakaatakot lamang kung pababayaan natin ito at hindi natin naiintindihan ng tama. Sa buong video na ito, detalyado nating sinuri ang lahat. Ang solusyon ay nasa napakasimpleng mga gawi. Kailangan lang ninyong mahigpit na alisin ang 5 nakatagong kalaban sa inyong menu. Iyon ay ang mga pinatuyong prutas na napakatamis, puting bihon o miki, mga fruit juice na nawalan ng fiber, mga ugat na mayaman sa nakatagong starch, at sa wakas ay ang piking diet food na puno ng kemikal na asukal. Kasabay nito, tandaan ninyong isama ng mahusay ang gawing ang pagkain ng isang mangkok ng gulay bago kumain ng karne at kanin, at panatilihin ang isang maagang hapunan bago ang alas 7 gabi. Gamit ang aking puso bilang isang profesional sa medisina, ipinapangako ko sa inyo ang isang bagay, sa mga tila maliliit na pagsasayos na ito lamang, automatikong mag-activate ang mekanismo ng pagaling ng inyong katawan. Unti-unting magiging malusog at mayos ang bawat maliit na daluyan ng dugo, ang bawat sel na pagod dahil sa insulin resistance. Kaya hawa na ninyo ngayon ang 3 gintong panuntunan para sa isang ligtas na pagkain. Iyon ay ang iwasan ang tamang pagkain, kumain sa tamang pagkakasunod-sunod, at sa tamang oras. Ang huling malaking tanong na nais kong itanong sa inyo bago tayo magpaalam. Sa 5 uri ng pagkain na dapat iwasan ng lubusan ngayon, mayroon bang anumang hindi sinasadayang paborito ninyong pagkain sa loob ng maraming taon? Lubos akong nakikiramay at naunawaan ang pakiramdam ng pagkabigo kung kailangan ninyong isuko ang inyong paboritong pagkain. Ngunit para sa isang malusog na kinabukasan, para sa mga taon ng pagtanda na hindi kailangang makasama ang kama at gamot, huwag magatubiling makomento ng numero ng pagkain na iyon sa ibaba ng video na ito. Isipin ang maliit na pagkilos na iyon bilang isang paraan upang paalalahanan ang inyong sarili na maging matatag araw-araw. Huwag din kalimutan na pindutin ang share button ng video na ito at ipadala sa inyong mga kaibigan, sa mga may problema sa blood pressure, diabetes, o kolesterol sa inyong paligid upang sama-sama nating mabuo ang isang komunidad ng malusog at matatalinong matatanda. Sa susunod na video, ibubunya ko ang isang napaka-interesante na paksa na tiyak na kakailanganin ninyo, 7 simpleng inumin sa umaga na lilinis sa taba sa dugo at agarang magpapatatak sa blood sugar. Huwag kalimutang pinutin ang subscribe button ng channel na Blood Sugar for Seniors at ayon ang maliit na notification bell sa tabi nito upang hindi ninyo makaligtaan ang mahalagang video na ayon. Si Dr. Bayani Velasco ay taos pusong nagdarasal na kayo at ang inyong buong pamilya ay laging puno ng kalusugan, masaya, malusog at mapayapa. Para sa karagdagang impormasyon at gabay, mangyaring kumonsulta sa inyong doktor.